Bagamat man gusto ng Denver Nuggets na panatilihin si Peyton Watson sa kanilang lineup ngayong off-season na matapos nila itong ofera ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng 5 years, $70 million, hindi pa rin naman sila nagkakasundong dalawa. Ito ang mismo rason bakit hanggang ngayon nananatiling restricted free agent ito. Mas gusto nga ni Watson na makakuha ng $125 million sa 5 years, which is hindi rin naman afford na ibigay sa kanya ng front office ng Denver Nuggets, lalo pat kapos na nga sila sa cap space. Kaya kung sakaling hindi ibigay ng Denver Nuggets ang hinihinging kontrata ni Peyton Watson, sigurado na nga pong aalis na ito sa kanilang lineup at lilipat na lamang siya ng ibang team sa isang sign and trade deal. May ilang teams ang nagkaka-interes sa kanya at willing ibigay ang hinihinging kontrata nito, kaya asahan na nga ninyo na maglalaro na sa ibang team next season si Peyton Watson na isang malaking dagok para sa Denver Nuggets. Sa kabilang banda, nagsimula na nga pong mag-ensayo si Kentavious Caldwell-Pope sa facility ng Philadelphia kasama ang kanyang mga bagong kakampi na sina Tyrese Maxey at maging si LeBron. Maaga nga nilang binubuo, pinapasolido ang chemistry ilang buwan bago magsimula ang regular season. Hindi na rin naman ito makapaghintay pang makasama niyang muli sa loob ng court ang mga dating kakampi sa Lakers, lalo si LeBron. Pero mukhang hindi lang naman silang dalawa ang posibleng mag-reunite sa Philadelphia next season at sa mga susunod na taon dahil posibleng humabol pa sa kanila si Anthony Davis. Buo na nga ang desisyon ng front office ng Philadelphia na once na madali na naman uma-injury si Joel Embiid sa kampanya next season, gagamitin na lang naman nila ito bilang asset para makuha si Anthony Davis sa Washington Wizards sa isang blockbuster trade. Kung gagawin nila ito ang ganitong move, posibleng mas malaki ang tsansang mag-compete sila sa kampyonato sa pagre-reunite ni LeBron James, Kentavious Caldwell-Pope at si Anthony Davis. Sa kabilang banda, pagkatapos nga ng ilang araw na pananahimik ng front office ng Golden State Warriors nitong nagdaang araw, finally, nagsimula na ngang gumalaw ang team matapos nilang opisyal na papirmahin ng kontrata ang kanilang dalawang player na sina Gary Payton II na nakakuha ng 1-year $3.9 million contract at si DeAnthony Melton na pumirma ng 2-year deal $11 million. Dahil sa nangyaring ito, magkakaroon ng Golden State na mga role player na mas makakatulong kay Stephen Curry. Pero kung ang mga fans at analysts ng Warriors ang tatanungin, hindi rin naman sapat ang kasalukuyang lineup ngayon para mag-compete next season sa kampyonato. Kaya ito ang mismong rason bakit hanggang ngayon hindi pa rin naman tumitigil ang Golden State sa pagkuha ng mga bagong malalaro. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, though wala pang bagong player ang nakukuha ang Warriors, sigurado na rin naman ang general manager si Mike Dunleavy na makakasungkit sila bago magtapos ang off-season at iyan nga daw ang exciting na dapat abangan ng mga fans.